Guys, ngayong umaga, no, ito, napakain tayo rito sa Goodbye, no. So, dito yung lang natin na isa. Tataka kayo bakit, ayan, nag-iisa na lang yan. At saka, kung napapansin nyo, ayan, may mga bangas-bangas yung mukha. Nakawala po yan sa pagkakatali dyan. So, nabutan ko po kahapon ng umaga. So, nakatila na yung ulan. Bangas-bangas po mukha niyan, tsaka lalo na po yung isa, ipalibasa kasi baldado kasi yun, at tsaka bali yung pakpak po nun. Tapos nakapulupot yung mga nila, tali. So, nabugbog po maigi yung isa nating manok, naghihingalo na, hindi na makaka-recover. So, ginawa ko po, tinuluyan ko ng sinintensyahan. Chinap-chap na lang na natin. So ngayon ito na lang natitira natin na broodcock, yan, nag-iista. So buti yan, naka-recover naman po siya. Ayan, ginawa natin ngayon, ayan, binila natin ng bagong tali, tsaka bago na po yung hapunan. Tapos sinubuan ko ng vitamins para maka-recover. So yan na lang po ang ating natitira na broodcock ngayon na panlahi. Ayun lang talaga problema kapag sa mga manukan, yung pagka nakakawala yung manok galing sa pagkakatali na aksidente, hindi naman natin kaya po nakawala yung isa. Bali actually ito po yung nakawala, doon po kasi siya sa kabilang dulo doon anong nangyari po kasi bulok na pala yung natin, yung pinaka poste, yung ilalim. So siguro nung umaga na hindi pa tayo papatuka, nakakano siya, napalapit siya ngayon dito sa isa, nagbubugan sila, nakapulupot po sila dyan actually. Ayan, pinalitan ko na nga yung mga tali nila, ayan po, pulupot sila. Yung isa dapan-dapa na, ito nakatayo pa. So yun po nangyari, napuluputan sila parehas ng mga tali nila, at the same time lamog na lamog sila sa pagbubugbugan nila, at saka sa ng katawan, tawag to sa ulan, pero sa bugbog na basa pa ng ulan. Tsaka siguro sa lakas ng paluan nila, kasi yung isa nating manok, yung kulay pula, na tanggal po yung mismo pinakatahid niya. Kasi noon time na nililinis ko na yung na po tawag rito, bali po yung mismo sa pinakapuno na bali, yung pinaka niya. So yun po, kinatay ko na lang po ng diretso para mapakinabangan natin yung sayang, ang laki-laki yung manok. So wala tayong magagawa pagka ganun po mga aksidente po, hindi naman natin sinasadya na yung ating So yun na lang muna po ang update ko dito sa mga alaga natin na manok. Total meron naman po tayong bagong sisiw o tsaka padating na inahin, kasi yung mabait kong kapitbahay na may manok sa kabila, si Manjun, ay nagbigay po sa akin kahapon ng 3 sisiw na anak ng kanyang sweater tapi na mananalo. Binigay sa akin yung 3 piraso niya na sisiw. At meron pang binibigay sa akin ng mga inahin po doon. Kasi ang plano niya ay magbabawas po siya ng inahin dahil madami po yung inahin niya. At the same time kasi by next month po ay lilipad muna siya at magbabakasyon sa US dun sa anak niya. So hindi maasikaso maigi nung pag-iiwanan niya yung mga manok niya sa bakanting lote dun sa tabing bahay niya. So dahil naman po natin, ayun po, ay binigyan tayo ng inahin. Sabi ko sa isang araw ko na kukunin at gagawin ko muna ng mapagkukulungan yung inahin o kaya pagtatalian. So ayan po guys, hanggang dito na lang muna po ang update natin sa mga alaga nating manok. Sana po papadaan pa natin sila at pagka kasi yung 3 natin doon, ayun, ilipat natin 3 nating kakarels na sa 5 months na po. So po natin sila na
tawag dito, mapalaki natin at maihanda natin para kung sakaling may magagusto o may magusto laban magpinans ng manok natin pagka magulang na, pwede naman po. So ayun na po, maraming salamat po sa panonood. Happy breeding po. God bless.